Naririnig niyo ba na para sa iba, barya lang yan. Pero para sa akin, yan ang tibok ng puso ng aking pamilya. Sa bawat pera, bawat peso, may kwento yan. Sa gitna ng balita tungkol sa dolyar, sa inflation, sa mga bilyonaryong nagliliparan sa kalawakan, andito tayo sa tindahan. Nag-ayos ng kape, nagsasabit ng shampoo, sabi nila, sari-sari store lang. Pero alam nyo ba, tayo ang unang takbuhan kapag walang pambili ng almusal ang kapitbahay. Tayo ang bangko ng bayan pagdating sa lista muna. Alam nyo, hindi madaling maging owner. Kala nila, basta nakaupo ka lang sa loob ng tindahan, okay na. Hindi nakikita yung likod na sumasakit sa pagbuhat ng mga bali ng tubig o kahon-kahon ng paninda. Hindi nila nakikita yung init na katawan mo habang nag-aabang ng customer sa tanghaling tapat. Habang ang tanging kasama mo lang ay ang ingay ng electric fan. Naalala ko isang gabi. Magkasara na sana ako. Malalim na ang gabi at ramdam ko ng bigat ng mata ko. Pero may narinig akong mahinang katok sa aming tindahan. Napatingin ako. Ay, si Lola. Isang matandang senior citizen na kabarangay ko. Kasunod niya ang kanyang apo na maliit pa na nakakakapit sa kanyang duster. Hawak ni Lola ang gusot na 50 piso, pero alam ko, kulang yon para sa balak niyang bilhin. Sabi niya sa akin, sa boses parang nahihiyang, pero kailangan. Boss, baka pwedeng palista muna nitong corned beef. Malapit na naman mag-payout namin sa senior citizen. Pabayaran ko rin agad. Bago pa ako nakasagot, humila sa duster niya yung apo niya. Nakatingin sa mga cracker, sa mga biskwit. Lola, yung cream upo, yung cookies po, sabi ng bata. Napatingin ako sa kanila. Doon ko na-realize, ang tindahan ko ay hindi lang basta imbakan ng dilata o lalagyan ng kape. Isa itong sandigan na kung tatanggihan ko sila, anong ihahain ni Lola sa apo niya ngayong gabi? Papasok pa sa eskwela yung bata. Bukas na walang laman ang tiyan. Inabot ko yung corned beef. Dinagdagan ko pa ng 2 balot na cookies para sa bata. Hindi ko na nilista sa lahat. Sabi ko, sige na po, Lola. Kasunod na lang. Doon pumasok sa isip ko. Itong munting asset ko, may silbi sa higit pa sa pera. Hindi lang ito para sa akin, para ito sa mga taong umaasa na sana bukas ang ilaw ng tindahan ko sa oras ng pangangailangan. Pero habang tumutulong ako sa iba, tinatanong ko sa aking sarili, hanggang kailan ka magiging shock absorber ng hirap ng iba? Paano naman sa sarili mo? Yung bukas. Dito tayo papasok sa mas malalim na usapan. Habang nagabantay ako rito, nakikinig ako ng podcast at nanonood ng mga dokumentaryo. May napanood ako, isang konsepto, yung tinatawag na owner's playbook. Alam nyo ba, sa Amerika, ang mga bilyonaryo, yung mga totoong nasa itaas,
hindi nila binibinta ang ari-arian nila. Bakit? Kasi kapag bininta mo, may buwis, may tax. Ang diskarte nila, ginagawa nila itong leverage. Siguro po kung natatandaan nyo, yung unang episode, yung nakaraang topic natin, na-mention ko rin ang about sa leverage. Ang ibig sabihin, ang asset nila ay nagsisilbing garantiya para makahiram sila ng bulto-bultong cash sa bangko. Sipin ninyo. Nakahawak sila ng pera na hindi nababawasan ng tax. At yung perang hiniram nila, gagamitin uli para pambili ng isa pang asset. Para sa isang cycle ng papalago ng palago na hindi tumitigil. Habang tayo nagbibinta ng pag-aari para lang makaraos. Sila, ginagamit ang ari-arian para lalong yumaman. Naisip ko nga, pwede ba ito sa Pinas? Kasi naisip ko, pag sa Amerika pala, para ganon ko gusto mong yumaman. Pero sa Pilipinas, magkaiba eh. Ibang kwento dito eh. Kaya nga, parang, meron siyang relation ba? Tiga, balikan natin yung topic. So, naisip ko nga, parang sari-sari store ko din pala, no? Yung kinita ko sa kape, binili ko ng sukal. At yung kinita ko naman sa sukal, ibinagdagdag ko sa pambili ng iba pang paninda. Ang pagkakaiba lang natin sa kanila, ang scale o ang laki ng transaksyon. Pero sa prinsipyo ay isa. Ang may-ari, hindi lang nagtatrabaho para sa pera. Ang pera ang pinagtatrabaho nila. Pero bakit parang mas mahirap gawin yon dito sa atin? Bakit kahit anong kahit natin sa tindahan, parang isang malakas na ulan lang o isang emergency sa pamilya, ubos agad ang pinapaikot na puhunan? Ang realidad natin sa Pilipinas, dito tayo magpakatotoo. Hindi lahat ng nababasa natin sa libro tungkol sa pagyaman ay gumagana sa bayan natin. Sa abroad, ang asset ay madaling ilapit sa bangko. Dito sa atin, subukan mo mag-loan ka gamit ang sari-sari store. Dalan ka muna sa butas ng karayom. May tax, may permit, may kurente, na pataas ng pataas. At higit sa lahat, may utang system. Paano ka magiging bilyonaryo kung ang puhunan mo ay nasa notebook ng kapitbahay mo? Ganun nga ba talaga? Pero, hindi ito ang dahilan para sumuko. Ang yaman ng Pilipinas ay wala sa mga skyscraper ng Makati lang. O sa mga naglipa ng mall dito sa Naga City. Ang tunay na yaman ay sa tibay ng loob nating mga maliliit na negosyante. Tayo ang backbone ng ekonomiya. Kung tayo mga sari-sari store magsara, sa Pilipinas bukas, titigil ang mundo. Kaya, sa mga nakikinig ngayon, mga kapwa ko tendero, sari-sari store owner, mga empleyado na ngarap na magnegosyo, o kahit na ikaw, naglalakad-lakad ka lang pawi habang suot ang earphone mo. Huwag mong malitiin ang maliliit. Ang bawat malaking imperyo nagsisimula sa isang transaksyon. Ang bawat bilyonaryo nagsisimula sa pag-iisip muna. Mayroon akong pag-aari
at papalaguin ko ito. Sa susunod nating pagkikita, himayin natin, ano nga ba ang madaling akala natin sa pagyaman dito sa Pilipinas? Paano natin gagamitin ang diskarte sa kanto para makapagsabayan sa laro ng mga nasa itaas? Salamat nga pala sa pakikinig. Ako si Joseph, isang sari-sari store owner. At ito ang aking mini podcast. So bye-bye yan! Bye-bye! See you!